Good day, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track. We ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Patrick Estacio mula sa Big Singles Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang ating mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Magandang araw din sa iyo, Patrick. Opo, maraming salamat po, Pastor Bong, sa binahagi niyong mensahe kanina. Nakaka-bless po kayo. Para po sa ating unang katanungan, anong encouragement mula sa salita ng Diyos ang pwede nating ibahagi para sa isang tao na tingin sa kanyang sarili ay masyadong marumi o makasalanan? Ayan, alam mo, nakapapasalamat sa Panginoon kasi una-una, sabi ng Lord, naparito siya para sa mga may sakit, no? Hindi para sa mga malulusog. And He was referring to spiritual health. Kaya, kung nakikita nating marumi tayo at makasalanan, inaamin nating may sakit tayo. Katulad sa sabi sa Psalm 107, dahil sa katindihan ng iyong kalalagayan, pansin mo, they cried out to the Lord, and the Lord answered them. Talagang niligtas sila ng Diyos, pinatawad sila ng Diyos, ganyan. So, yun din ang masasabi ko na walang masama na hindi kayang patawarin ng Diyos dahil He died for all of us who sinned against Him. At walang bagay na kabutihan natin para tayo maging katanggap-tanggap sa Diyos. Katanggap-tanggap tayo dahil kay Jesus Christ. Kaya sa halip na i-meditate mo yung gagawin mo para sa Diyos, i-meditate mo yung ginawa ng Diyos para sa iyo. Kaya sa halip na isipin mo yung pagmamahal mo para sa Diyos na pabago-bago, isipin mo yung pagmamahal ng Diyos na hindi nagbabago para sa atin. Praise God. Pastor Bong, maraming salamat po sa iyong kasagutan. Para lamang po sa ating kalawang katanungan, mahal pa rin ba tayo ng Panginoon kahit na patuloy tayong namumuhay sa tawag ng laman? Ayan. Alam nyo, ang pag-ibig ng Diyos, hindi naman tayo minahal dahil mabait tayo o kaya naging matuwid tayo sa pananaw niya. Minahal tayo ng Diyos kahit makasalanan pa tayo. Kasi sabi ng Bible, and God demonstrate His love toward us in that while we were yet sinners, He died for us. At sa bandang, sabi niya, while we are still His enemies, di ba? He died for us in order for us to be reconciled to His Father. So napaka-importanting mailagay na sa isip natin yon. Ngayon, minsan nagdududa tayo kasi minsan tuloy pa rin tayo nabubuhay sa laman. Bakit hindi mo hingin sa Diyos na tulungan ka rin niya? Kasi sabi ng Lord, and the grace of God that saved us all, sabi ng ganun, appeared to all of us, giving us instruction to say no to ungodliness. Don't look at the grace of God na para lang dahil makasalanan ako, tutuloy ako, tapos mahal na pa rin niya ako. Hindi. Look at the grace of God as your ability to say no to ungodliness. Kasi, wag nating isipin yung ayaw ng Diyos. Isipin mo yung gusto ng Diyos para sa'yo. Ikaw ay gusto niyang magkaroon ng magandang buhay, maayos na pamumuhay. Kasi to live a life in the flesh, hindi nakakatuwa yun. Ang sakit ng consequences. Kaya ayaw ng Diyos tayo doon. Kaya gusto niya, mabuhay tayo sa kagustuhan niya, tayo magkaroon ng magandang buhay. At hindi natin kaya, but God's grace ang tutulong sa atin to overcome. At kaya salamat sa Diyos because of His grace, binigay niya ang banal na Espiritu to fill us and help us to overcome challenges and temptations. No? Kaya part ng prayer, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Alright. Remember, say no to ungodliness. Yeah. Tama, Pastor Bong, no? Para sa katlong katanungan, Pastor Bong, maaari ba nating takasan ang pagmamahal ng Diyos sa sarili nating lakas? Una-una sa lahat, nung hinango tayo ng Diyos, hindi naman dahil sa gusto natin. Si God ang nauna eh. Kaya nga lagi siyang una eh. Di ba? Kaya yung pagmamahal niya, siya ang humimok sa atin. Siya nagpakita ng pagmamahal. Eh. Kaya nagre-respond lang tayo. Sabi nga ng Panginoon, di ba sa Bible, sabi nga nun, we love because He first loved us. Ngayon, paano natin tatakasan yun? Di ba? Kung ayaw nating tanggapin yung pagmamahal, parang kahit sa anong magkakaibigan, kahit sabihin mo, ito yung pagmamahal ko yung binibigay sa'yo. At sabihin ko, wala akong pakialam sa'yo, Patrick, at huwag mo akong pakikialaman. Obviously, yung pagmamahal na binibigay mo, hindi ko mararanasan because ako nagsara ng pinto. Di ba? Ngayon, tinakasan ko ba si God? Hindi. Ang Diyos nag-iintay sa'yo. Kaya nga, hindi pa siya mamabalik, sabi ng Panginoon. Bakit? Kasi He does not want anyone to perish, but for everyone to come to repentance. Pero kung sakaling ayaw mo pa rin at namatay ka na, pasensya na. Kasi si God,
may hangganan din yun eh. Kumbaga, kung namatay ka na, wala ka ng pagkakataon to make a decision. Kaya, walang magagawang Panginoon but for you to suffer the consequences of your choice. Kaya naman, wag na nating sayangin ang pagkakataon. Ngayon pa lang, the mere fact that God is speaking to you, God is using people to speak to your heart, wag mo yan tanggihan. Kasi don't harden your heart. Pag hinarden mo na yan, hindi mo na maramdaman talaga yung pangungusap ng Diyos. Diba? Naging kalos na yung conscience natin, naging kalos na yung heart natin. Kaya naman sabi ng Lord, call upon Him while He may be found. Huwag mong antayin na hindi mo na siya makikita kasi nga wala nang pagkakataon. Kaya since God loves you so much, respond to His love now. Don't wait for tomorrow may be too late. Alright, maraming salamat Pastor Bong sa inyong pagsagot ng aming mga katanungan. Pero bago po tayo magtapos, iniimbitahan po namin kayo sa isang Night of Learning on April 23 at Night of Worship sa April 24 with none other than Matt Redman, live dito sa CCF Center. Get your tickets from ticketmax.ph and for more information, bisitahin nyo lamang po ang facebook.com/CCF Exalt Worship. Be sure to get yours because slots are running out. And that is for CCF Sunday Fast Track. God bless.